Thank you, Lord, dahil lumipas po ang isang linggo muli na hindi niyo tayo pinabayaan. At yung iba ang church daw ay kanilang comfort zone. Kaya totoo po yan, pag tayo ay nasa church, andito tayo in one accord, miracles happen. Pag tayo po ay sama-samang mananalangin, sasamba sa Kanya, talagang mas malakas ang power ng Panginoon sa lugar na ito. Pag tayo sama-samang mananalangin at magpupuri. Kaya lagi po natin hilingin ang Kanyang presensya na laging sumaatin. Ano man ang pinagdaanan natin sa loob ng isang linggo, lagi natin tatandaan na masama man o mabuti ang nangyari sa atin, God is in control, sabi nga. Laging nire-remind tayo ni Pastor na God is in control in everything. Kaya lagi po natin ibibigay lahat sa Panginoon. Amen? Salamat po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Hinihiling ang iyong habag at biyaya sa mga oras nito. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga nagagawang pagkukulang, pagkakamali sa iyo, Panginoon. Purify our heart, O God. Cleanse our mind, our heart, O Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Tunay nga, O Diyos, na kapag wala ka sa aming buhay, wala kami magagawa. Kaya, Lord, nagpapasalamat namin dahil ikaw ang laging nag-guide sa amin, Panginoon. Ang aming hiling ay tuloy-tuloy na pag-iingat, tuloy-tuloy na pag-guide, Panginoon, sa aming buhay. Ang iyong Holy Spirit ang siyang mag-lead sa amin araw-araw, Panginoon. Para alam namin ang aming mga desisyon sa buhay, mga ginagawa sa araw-araw, nare-remind kami, Lord. Ang iyong Holy Spirit ang aming hinihingi, Panginoon. Thank you, Father. Sa umagang ito, kayong siyang manguna. Buksan niyo pong aming puso at isipan. Gawin niyo pong handa ang aming puso, Panginoon, sa pag-aawit at pag-praise sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito. At sa aming devotion ngayon, Panginoon, buksan mo ang aming isip at puso at maunawaan namin ang gusto mong iparating sa amin. Marami pong salamat. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Okay. Kumusta po ang bawat isa? This week po ba na-challenge kayo financially? Siguro lahat ng tao, lahat dito binabayaran, kahit yung sewer binabayaran, di ba? Lahat ng dadating, lahat ng ilalabas, babayaran po. So we can say money is important to our life, di po ba? Kasi money it provides for our family. We can buy things because of money. Well, money is important to my mom's life too because she has money. My dad is money. Short for Manuel. Joke lang po. Okay, let's go back. So, pera po, di po ba importante po sa buhay natin? Kasi it support church. Paano tayo makakapag-stay sa church na ito, sa building na ito, if without money? Di po ba? Because we can pay rent. So, ang title ko po ngayon is Being a Good Steward of God's Gift. Hindi po masamang magkaroon ng pera. That's why, nagkaroon tayo. We eager to go to school. Kaya ina-encourage natin yung mga kabataan, mag-aral muna kayo. Kasi alam niyo po, yung pag-aaral nyo, meron po itong kapalit na pagtanda, paglaki nyo, nakatapos kayo, makakakita kayo ng magandang trabaho. And, pag magandang trabaho, of course, magkakaroon kayo ng good income. Di po ba? At hindi po masama, sabi ko sa inyo, hindi masama po tayo ay umunlad. Iyan po ang sabi ni Jeremiah, sa Jeremiah 29:11. Ano po ang sabi doon? For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and future. So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin, is to prosper you. So, kung meron po tayo ngayon na sobra-sobra, siguro binigay ng Panginoon, hindi po siguro, binigay ng Panginoon kung sobra-sobra is to help other people. Di po ba? Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Meron po bang time na pinabayaan na po tayo ng Panginoon? Siguro sa isip natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. But to think of it, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Yun po ang sabi niya sa Hebrew, di po ba? He will never leave us nor forsake us. He never pinabayaan po tayo ng Panginoon.
But always remember po that the ultimate giver, yung mga wealth po natin, yung mga possession natin ngayon, is, ang Diyos, di po ba? And people are the only steward of what God's provide. Ano ba yung steward? Sa Tagalog, namamahala. Di pa ba namamahala? Hindi iyo yan. Pinamahala lang sa inyo ng Panginoon. Kaya kapag inabuso nyo yan, tatanggalin sa inyo ng Panginoon yan, di po ba? Narinig niyo po yung pong story po doon sa yung mayaman na nagbigay ng 5, 2, at saka 1, di po ba? Pag hindi mo pinagyaman yan, kukuhanin sa iyo ng Panginoon. Ganon din po yan. Everything po na meron tayo, sabi ko nga sa inyo, yung income, yung resources, yung talent po na meron po tayo ngayon, belongs to Him. Opo. Ang job po natin ngayon is, kung meron po tayong mga ganito, hindi lamang po financially, I like you. Talagang Mark, ha? Yung channel po, channel. Okay. So, ang job po natin ay is to manage what God has given to us. Ano ba yung mga binigay niya? Katulad ng pinag-aralan natin last Sunday, I hope Ate Plaz, yung wisdom. Binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. I-manage natin to, gamitin natin ito sa tama. Hindi lang natin gagamitin yung ating wisdom of knowledge to corrupt people, di po ba? But we have to use it according to His will. Generosity. Tandaan niyo po, generosity. Yun po, kung binigyan ito tayo ng Panginoon, gamitin po natin. And integrity, ano po ba yung integrity? Katapatan. Huwag aabusuhin. Remember 1 Corinthians 6? That's not one of my favorite verse now. Okay. So, kung binigyan po tayo ng talent, ano po ba ang sabi ng Panginoon sa 1 Peter 4:10? Each of you should use whatever gift you have received to serve others. To serve others. As faithful steward of God's grace in its various form. In different way po is to serve others. Kung binigyan tayo ng Panginoon ng pera, siguro may nangangailangan tayong kapatid or bigyan natin. Kung nangangailangan sila ng time at may time tayo, ibigay po natin sa kanila in a various way. Hindi lamang po pera. In different way po. Kung kailangan ng kapatid natin ng tulong, katulad nung si Ate Leticia ay naglipat, hindi po ba, nandyan kayo, tumulong kayo in various way. May lakas kayo, may gift kayo na binigay ng Lord na lakas, use it, sabi nga, in a various way. Pero ang sabi ko nga sa inyo, paalala po ito. Sabi ko sa inyo, money itself is not bad. Hindi po masama ang pera. But because it is a gift from God, pero may paalala nga po sa atin, anong sabi sa atin sa 1 Timothy 6:10? Kung natatandaan nyo, for the love of money is the root of all kinds of evil. So, kung yung pong money na po, yung pong become an idol that drives our decision, na yung pera na po ang pinalalakad natin para mag-drive po ng decision, mag-control po sa ating mga desisyon, then it pulls us away from God. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Alam niyo po ba na pag po yung pera na po ang ating namahala po sa buhay natin, well, hindi naman po pera. Halimbawa po yung spouse natin. Kung lagi tayong sunod-sunod sa asawa natin na, wag ka nang umattend dyan sa church na yun, tulungan mo na lang ako dito sa bahay, ganyan-ganyan. Eh pag sinunod mo yung asawa mo, ibig sabihin yung asawa mo ina-idol mo, di po ba? Ayaw din po ng Panginoon yan. So, alam niyo po, pag po tayo lumayo sa Panginoon, yung 1 week po na hindi tayo naka-attend ng Bible study o church, yung susunod na linggo parang pattern na lang. It's okay, wag na lang. Mas matutulungan ko, mas matutuwi asawa ko. Sabi nga nila, happy wife is happy life. Yun ang sinasabi nila, which is mali yun. Ang kailangan nating isipin is happy God is happy life. Ipo ba? Yun ang dapat nating So, amen. May hugot doon yung isang kapatid natin. So, tandaan po natin, kung pera po at yung pong mga bagay na nagkikip us away from God, ang sabi niya, will lead us to danger. Nag-lead us to spiritual destruction. At tandaan po ninyo, si Satan's po, ang gusto po ni Satan is, ano sabi niya? Is, the thief comes to destroy, kill, and what?
Steal. Sino ba ang hari ng thief? Yung mga thief, di po ba si Satan? Iyan ang goal niya. Kaya kung sa family po, alam niyo po, ang pera po, narinig ko po, some people said that the cause of divorce in a family is not lack of sex or lack of, ano pa ba? But ang most daw pong cause is finances. Nag-aaway-away sila. So, dahil po dito, dinidestroy. And once na na-destroy ni Satan siya, of course, tuwan-tuwa si Satan. Di po ba? Sa isang mag-asawa, kung yung babae ay mas malaki ang sweldo kaysa sa lalaki, wag po nating isipin na, ay, wag mo nga ako pinakikialaman sa... No, ito po ay, kayo po ay pinag-isa na ng Panginoon. Kung ano po ang decision, dapat pareho kayo. And sabi nga, ang father, ang head of the family, kahit mas malaki ang sweldo ng babae, ipagkatiwala natin sa ating mga asawa. Well, kung alam naman natin yung asawa natin ay gagamitin sa mali, of course, binigyan tayo ng wisdom. Pero, kailangan po, huwag nating isipin na mas malaking kita ko sa'yo, kaya kaya ko bilhin kahit kung gusto ko. Hindi po ganun. Kailangan may pag-uusap po pa rin kayo ng inyong mag-asawa. Amen? So sabi ko nga sa inyo, ang ibang mga tao, ang tingin nila, they put their security in their money. Alam nila, marami na akong pera. I can do whatever I want. Sabi po dyan, yung joy po nila na focus more on how much they have in their bank account. Eh paano kung all of a sudden bumagsak ang economy, di wala na. Paano kung yung security mo sinasabi mong money, all of a sudden nagkasakit ka, naubos ang pera mo, so nawala na, wala ka ng security, di po ba? So yun po, dapat po iwasan po natin na ang maging source po ng ating joy ay ang pera. Sabi ko nga din po sa isa din pong paalala sa atin. Sabi natin, hindi, mahal ko ang Diyos. Well, mahal mo nga ang Diyos. Tapos, Sunday, day off mo talaga. Tapos, may nag-offer sa'yo na overtime. Ay, naku, malaki to, double time and a half. Mayroon pang weekend differential. Maintindihan naman ng Lord to. Alam naman ng Panginoon to. Kasi, di ba naman ako magnanakaw? Pagtatrabahuhan ko naman to. Pero natutuwa po ba ang Panginoon dyan? No. Sabi nga sa Matthew 6:24, anong sabi to? Din-remind tayo ng Diyos. No one can serve two masters. Sinabi mong mahal mo ang Diyos. Pero mas inuna mo yung pumasok ka on your day off. It's okay. Yung pong mga pumapasok ng weekend, we understand that. I mean, yung pong, because meron din po tayo law po dito sa mundo na kailangan sundin natin, that we have to work on that. Pero kung day off mo naman on that day na kailangan kang magsimba, at pinili mo iyon kesa sa, sabi nga, no one can serve two master. Alam niyo, isa pong katangian ng Panginoon, alam niyo naman po yan, di po ba? Na ang Diyos ay mapanibughuin. In only one way. Yan lang po ang katangian na sasabihin natin. Kasi may right naman siya na maging mapanibughuin. Kasi lahat na ito binigay sa atin ng Panginoon, tapos inuna mo pa yan kaysa sa nagbigay, di po ba? Kailangan ang paglingkuran po natin ay yung pong giver, hindi po yung ibinigay sa atin. Amen? So sabi nga dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one. Pagka hindi ka nagsimba, syempre wala ka na, yung Panginoon na, hindi mo na, pinasatabi mo na ang Panginoon. Or love the others. Or he will devote it to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So lagi po nating i-check ang ating mga puso. Do we trust God's provision? Or are we leaning on the money in our bank account as our security? Sabi ko nga sa inyo, paano kung ma-laid off ka? Di wala na. Babalik ka na sa Panginoon. Ang suso ng Panginoon, laging siya ang ating uunahin. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ang Bible teach us that material wealth fade. Nawawala po yan. No matter how much we save, wealth is never guaranteed. Natatandaan niyo po ba yung storya dun sa isang hari na sa Luke 12:13-21? Sabi nga niya, I will tear down my barn, and build bigger ones, store more grain. And then after that, take life easy, eat, drink, and be merry. Di po ba natandaan niyo yung storya na yan? Nagpalagi siya. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? God said to you, fool,
tonight your soul will be taken from you. Gusto niyo po bang masabi ng Lord na kayo po ay full? Ayaw po siguro, no? Kung ang tao nga sabihin sa'yo, you are full, di ba nagagalit ka? Eh lalo na, might as well kung ang Diyos ang nagsabi sa'yo ng full. Di po ba ang gusto nating marinig ay, anong sabi sa Matthew 25:21? Well done, good and faithful servant. Di po ba inang gusto nating marinig? Di po ba? Amen? So, earthly wealth is temporary. Namatay po, nabuhay po tayo, wala tayong dala, at balik po tayo sa Kanyang wala po tayong dala. Sa kung ano po meron po na tayo dito, huwag po natin itong i-idolize. Pero alam niyo po ba kung ano ang dapat nating i-treasure na talagang kailangan nating paglawakin or paunlarin? Ano po ba yon? Una po, love, pagmamahal. Love is eternal, money is temporary. Kasi ang sabi nga sa 1 Corinthians 13:8, love never fails. Di po ba? Love has eternal value in God's wisdom. Tandaan po ninyo, sabi nga sa 1 John 4:8, remember, those who doesn't love God, doesn't know God. Because God is love. So, love, yun po ang dapat natin na ipunla. At lang po ang kailangan nating diligan, lagyan ng fertilizer para po lumawak o para po maging mabunga. Yun po. Una po, di po ba, alam niyo po yung verse na to. Siya po ang ating pinaka-importanting model. Yung pagmamahal ng Diyos sa John 3:16. Everybody knows it? For God so loved the world that He gave His own begotten Son to save us. Di po ba? Hindi tayo magkaroon ng after. Yung napanood po natin nung sa Friday, alam niyo po pag uwi ko, wow, sabi ko, ang ganda nung Kasi talagang mangyayari po sa atin yan. Yung bang gnashing of teeth, tapos yung mga work, hindi namamatay. Wow, sabi ko nga. Paalala po sa atin yan. So kung ngayon po, itong love, kung ito po ang kailangan natin gawin, pagmamahal, di po ba? Do you believe that true love changes life? Yung tunay na pagmamahal, yung genuine, real, sacrificial love, it impacts the life of others. Ano po ang sabi sa Proverbs 13:24? So, ang mga anak na lang po natin. Ano sabi sa Proverbs 13:24? He who spared the rod hate his son, but he who love him is careful to discipline him. Sa Tagalog, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Well, hindi naman typically na ibig sabihin ng pinapalo ka. Actually, I don't think, pinalo ba kita? I don't think so. Hindi po ako namamalo ng anak. I don't think na namalo po ako ng anak. I just use my mouth. 1, 2, 3. Hindi ko po finish the wall ng mga anak ko. Ibig sabihin, mahal ko sila kung dinidisiplina ko sila. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kung hindi tayo dinidisiplina ng Panginoon, hindi tayo mahal ng Panginoon. Kaya, yun po ang tandaan po natin. At saka, yung dinidisiplina po tayo, tinutuwid ang ating mga masamang ugali. Di po ba? Tayong mga magulang ngayon, paalala po, kung yung mga anak natin, nakita natin, na ganyan, hindi natin sinupil, di ba? Sinupil, kinontrol, pinigil, di po ba? Alam niyo po, paglaki niyan, dala-dala na nila yan. Kaya ang best teacher po, hindi po yung teacher sa school. Alam niyo po yung mga teachers sa school, yes, they are there. Binabayaran kasi sila, kaya nagtuturo sila. Well, I respect all the teachers. Baka mamaya sabihin ng teacher sa akin. Pero syempre, iba po yung pagtuturo ng magulang sa mga teacher. May limit po ang mga teacher. Hayaan mo na. Ginawa ko ng lahat, ayoko na. Pero tayong mga magulang, hindi. Hanggang kaya natin na, tawag dito, ibahin yung ugaling, masamang ugaling, we'll do our best. Di po ba? May pagmamahal. Yan, may pagmamahal tayo. May mahal din naman ng mga teacher ang mga estudyante, pero iba po yung pagmamahal. Might as well, iba po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung ngayon po ay sa tingin nyo, bakit ginaganito ako ng Panginoon ngayon? May tinuturo sa iyo ang Panginoon. Amen? Sabi nga dito, kaya kung ano po yung gawin nyo sa kapwa ninyo, sabi sa Matthew 25:40, ano sabi? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of this brother of mine, you did it for me.
So, kung nagpakita po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa, hindi sa kanya lang tayo sa Lord tayo natin to ginawa. Yun ang paalala sa atin. Sa trabaho nga po, minsan, sabi ko nga sa inyo, mga pasyente namin, behaviorally problem. Pero minsan, nagkakaroon ka na yung patients mo, lumiliit na. Kasi nga kung ganun-ganun, lalo na kung borderline patient mo. Yung borderline, alam na ko, ibang-iba po ugali ng mga borderline patient. Pero ang sabi ko nga, sabi ng paalala sa akin ng Panginoon to, ano man ang gawin mo sa kanila, sa akin mo ginagawa. So paalala po sa atin to. Kung halimbawa na-encounter po tayo na isang tao na sama ng ugali nito, kung manura natin yan, minumura natin si Jesus Christ, di po ba? Yan po ang paalala sa atin ng Panginoon. So ngayon po, ang umpisahan po natin is love. Magtanim po tayo ng pagmamahal. Kasi po iyon, hindi nawawala, hindi po nagpe-fade. Pangalawa po, other than love is ano pong dapat natin na ipunla is faith. Pananampalatayang belief po natin, di po ba? Kasi faith connect us to God. Nagko-connect po ito sa ating Diyos. Anong sabi sa Hebrew 11:6? Without faith, it's impossible to please God. Ang goal po natin dito is not to please people. Ay, magluluto ako ng masarap kasi gusto kong i-please si ganyan. Para pagka nagluto siya, bigyan niya ako. Tapos, yung bang ganon, yung bang ipini-please mo yung tao. Well, it's not bad to please people. Nagluto ka ng masarap. Of course, pag nagluto ka, mas sarapan mo na. Mas nakakaano namang magluto ka, ang natira lang yung pagkain mo to, di po ba? Ibig ko sabihin, we are here not to please people, but we are here to please God. Amen? Our goal is not only, we believe that He exists, na ang Panginoon Diyos po ay exist, and He has promises that He will reward those who seek Him. Natutuwa po tayo ngayon na marami tayong pinagpe-pray, di po ba? Pero hindi pa po natin nakikita. Yun po ibig sabihin ng hope. Kasi pagka nakita mo na yung pinagpe-pray mo, hindi na hope yun kasi nandyan na. Ibig sabihin ng hope, yung pag-asa mo that He will give it to you. Amen? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. So, it encourages us to trust in God's promises. Yung promises po ng Panginoon. Knowing He is faithful to fulfill them, despite not being able to see the outcome yet. Yun po ang kailangan natin, trust and believe. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor Greg. Paano mong masasabi na ang Diyos ay mabuti sa iyo at pinagaling ka kung hindi ka nga nagkasakit, di ba? Hindi ka makakapag-testimony tungkol sa'yo na ang Diyos ay my great healer kung wala kang sakit. Paano mo masasabi na, napagtagumpayan ko ang ganito kung hindi mo na-encounter yan na, wow, yung self-control, lalo na po yung self-control. Napagtagumpayan ko to na huwag akong magalit. Kung hindi mo na-encounter yung time na merong chaotic situation na kailangan, yung bang inis na inis ka na, paano mo masasabing kung hindi mo na-encounter? So, ibig sabihin nun, yung faith, kailangan lagi tayong nandun yung ating belief na yung faithful siya na i-fulfill kung ano po ang ating mga pangailangan. So, faith grows stronger through hardship. Sa James 1:3 po, sabi dito, kasi once po na napagtagumpayan na natin yung mga bagay na yan, anong sabi niya na de-develop? Perseverance, tiyaga. Kaya kailangan lang po, hinahasa po tayo ng Panginoon. Kung dumadating po tayo sa mga pagsubok na ngayon, siguro yung mga estudyante, mga hard examination, yung mga naghahanap ng trabaho, yung mga bago sa trabaho, kung dumarating po tayo sa mga time na yan, ang dinidevelop po niyan ay perseverance. Amen. Pangatlo po, ano pa po yung dapat natin na, teka, tanong ko po sa inyo ngayon, bakit ba tayo nandito ngayon? Bakit ka nandito ngayon sa church na ito? Ano ang reason mo bakit ka nandito? Remember, yung mga verse po na binigay ko, yung mga verse ng mga alam na natin. Matthew 6:33, what is that? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. So yung seek ye first, ano ibig sabihin nun? May obedience tayo sa Panginoon. Seek ye first. Sa halip na unahin mo na, may sale ngayon sa mall.
mura doon, malapit ng Christmas. Gusto kong makuha yung sale kasi maaga silang nagbubukas. Yung mga something like that, seek ye first. Sa halip na iyon ang inuna mo, nandito ka. Uy, may laban ngayon sa TV, mga sports. Hindi mo siya pinangunahan. Ang inuna mo, pumunta ka dito. Nandun yung iyong obedience. Iyon po ang isa, other than love and faith, ito po yung gusto ng Panginoon na kailangan palawakin po natin. Sabi nga dito sa 1 Samuel 15:22, ang sabi, obedience is better than sacrifice. So, yung pong, ala pong pakialam ang Panginoon sa ating mga kaibigan. Kasi alam mo, lahat ng to nanggaling sa Kanya. Ang gusto niya yung ating pagiging obedience sa Kanya. Kasi ang obedience, it reflect a heart or life aligned with God. Kung wala kang obedience, hindi po naka-align ang buhay niyo sa Kanya. So, tandaan po natin, ang gusto po ng Panginoon sa atin is magkaroon po tayo ng obedience. Obedience lead to eternal reward. Do you believe that you are blessed? Amen. Luke 11:28. Ano po ang sabi dito? He replied, blessed rather than those who hear the word of God and obey it. So, kung gusto mong masabi kang blessed, I am a blessed person. Well, sinusunod mo ba yung gusto ng Panginoon? Did you hear the word of, yes, right now, you hear the word of God. Nakikinig kayo. Pero paglabas nyo po ba doon at may nakita kayo, nandun ba yung love nyo sa kapwa nyo? Nandun ba yung obedience nyo? Yun ang gusto ng Panginoon. Magkatuto tayo, kung gusto nating mabless, ito po yung paalala sa atin. And also, Revelations 22:12. Ano po ang sabi dito? Alam niyo, pag naging obedience po tayo, hindi po madamot ang Panginoon. Ano sabi niya? Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. Yun po ang sabi niya. Everyone, I will give it to everyone according to what he has done. So it signifies po dito, Jesus returned to the world and His promise to justly reward each people based on their conduct and action. Kung obedience ka, may reward sa iyo ang Panginoon. Amen. Last po natin. Ano po dapat natin? Marami po tayong dapat na ipula, pero binigyan ko lang po 4. Pang-4 po, ano po? Lahat po siguro tayo ay may ganitong ugali. Yung pong helping others. Be generous and be kind to other people. Ito po yung nakita natin sa Galatians, you know po ba, yung fruit of the Holy Spirit, yung pagiging generous, yung love, yung mga ganito po. Ano po ang sabi sa Proverbs 19:17? Who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done. Di po ba napakasarap na maging mabait ka sa kapwa mo kaysa maging masungit ka sa kapwa mo? Amen? Yung bang feeling mo na, yung bang, yung nakarinig ka ng, yung si ano na yan, akala mo ano, yung sa halip na magpakita ka na gumanti ka, ngitian mo na lang sila. It's a sign of kindness, di po ba? Ito pong reward na sinasabi ng Panginoon dito is, hindi lamang po ito direct return of money, kundi po yung sinasabi din po dito is yung pong blessing. Di po ba? Not blessing na spiritual blessing, emotional blessing, physical blessing, yung pong happiness. Isa din po yan, i-reward sa atin ng Panginoon. Yung happiness sa bahay nyo. Yung happiness po na nararamdaman natin sa isa. Masaya po ba kayo sa isa't isa? Sure kayo Okay. Yung healing po. Iyon po, ito po yung sinasabi na blessing na i-reward sa atin. Amen. Yung pong kindness, napakahirap pong, hindi naman po mahirap gawin nga po, sabi ko sa inyo ngayon. Kung paglabas po ninyo ay may nakita kayo na someone na bigat na sa pagbuhat ng kanyang dalahin, tumulong kayo. It's a sign of kindness. Yung po pagpasok nyo dito meron kayong nakita na nakasibangot na, ngitian nyo lang siya. It's a kind of kindness po. Kabutihan po iyan. And you know what? Mabe-bless po yung taong yon. At ipong, malay nyo, yung way ng ngumiti lang kayo sa, hindi naman ngitim parang isang nang aasar ka. Yung tunay po ng ngiti.
alam niyo po, malaki po ang impact niya, lalo na po sa mga taong first time na nakarating dito. Amen? So, pakita po natin, kung may galit kayo ngayon, nag-away kayong mag-asawa, iwan niyo na lang sa bahay yan. Pagdating niyo dito, alis yung ibahin niyo, di po ba? Amen? Ma'am, ibalik niyo na lang mamaya, ibalik niyo na lang, ituloy niyo na lang mamaya. Pero pag sa church, hindi po tama yung pastor. Okay? So, conclusion po natin, summary. Nakita po natin dito, pagka you're living for money, ano po ang nakikita po natin? There's only temporary satisfaction. Di po ba? Pero but if you live to serve God, you have eternal purpose. Pagka nabuhay ka sa pera, ano po ang nakikita natin? There's a constant struggle. Ano yung mga constant struggle? Natatakot ka na baka mawala, baka manakaw, baka maubos, di po ba? You have a fear of loss, di po ba? But if you are with God, living to serve God, anong mararamdaman mo? There's an inner peace. That God is your only will provide what you need. Amen? At kung kayo po ay namubuhay sa pera, may self-centered goal. Akin lang to, ayoko. Akin lang to. Yung ganyan yung nangyari sa kwento kanina, di ba? Yung gusto niya magpalawak, pero sabi ng Panginoon, you fool. Di ba? Kinuha na yung buhay niya. Pero, kung kayo po ay nabubuhay, serving God, you are focused to others. Nandun po. And last po, if you are living for money, nararamdaman niyo po ba yun? Always needing more. Ano niyo po ba yun? Na pagka sa bayaran na kayo, you want more. You want more, ay, kulang to. Kailangan maglagay pa ako, magdagdag pa ako. Ganun po ang nangyayari. But, if you are living to serve God, you have contentment and joy. Amen? Alam niyo, sabi nga, pinag-aaralan natin, malapit ng pagdating ng Panginoon. Hindi natin madadala ang mga ito. This is only temporary. So, ang kailangan po nating paglawakin ngayon, yung katulad ng pinag-aralan po natin, yung love, pagmamahal. Kung halimbawa po na hindi pa tayo fully grown sa pagmamahal, yung hindi pa natin maipakita, do it now. Yung faith po natin, kung sa tingin nyo ay kulang pa kayo, edi magbasa ka more, mag-pray ka more, mag-attend ka sa mga devotions, sa mga don't watch, sa mga Bible study more, para lumawak yung faith nyo, yung obedience. Kung dati-rati hindi ka nun, sumunod ka, umpisahan mo na ngayon. Kahit against sa kalooban mo sumunod, pero kung inang tama, sundin mo. At yung pong pagtulong sa kapwa. Hindi po mahirap tumulong sa kapwa, pero kailangan na po i-stretch po natin ang ating, kung meron po tayo ngayon na extra money o meron po tayong, hindi lang extra, kung may money ka at alam mong maitutulong sa kapwa, kung anong meron ka ngayon, do it now. Kasi sabi nga niya, anumang ginagawa mo dyan, ay sa Diyos natin ginagawa. Amen? Thank you. Amen. Thank you, Sister Lulu. Salamat at tayo ay muling napaalalahan patungkol sa pera. Lahat ay kailangan ng pera. Pero the love of money is the root of all kinds of evil. Mahirap naman yun, wala na nga tayong pera. Nag-aaway-aaway pa tayo. So ganda na yung walang pera, kapati mo naman ang lahat, di ba? Wala kang kagalit, mahal mo, ang kapwa mo. Yun, at marami kang pera, ito naman, marami kang pera, kapati mo lahat, pero nalayo naman ang faith mo, sabi nga, so many daw na wonder na raw sa kanilang faith, dahil they love money. So nawa po ay, pag pinagpala ka ni Lord, lalo kang maglingkod kay Lord. Amen? Tayo po tayo lahat. Let's pray. At handaan ni Lord ang ating puso ngayong umaga. Sabi nga sa binasa sa Mr. Luna sa Luke 18:11-28 na blessed rather are those who hear the word and obey it. Sana ay mas mahalin natin si Lord pag naramdaman mo mahal ka ni Lord, mamahalin mo siya. At pag ang pagmamahal niya patuloy natin nararamdaman, meron kang ibibigay sa iba. Yung nga po. We can give what we have. Lord Jesus, salamat sa salita niyo po na aming narinig. Hindi lang ho kami basta nakapakinig, kundi susunod ho kami. Lord, punuin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig.
At hindi po pagmamahal sa material na bagay. Lalo na ho sa pera. Marami ho ang nalayo dahil inuuna nilang pera instead na kayo po ang unahin. Marami ho ang nagkagalit-galit dahil sa pera. Marami ang nagwatak-watak na gawain o simbahan dahil sa pera. Marami ho ang nasira na relasyon ng mag-asawa dahil po sa pera. Ayaw namin, Lord, mangyari yun dito po sa church. Mangyari yun dito sa bawat pamilya po dito sa church. Lord, ang maghari nawa sa buhay namin ay yung pagmamahal niyo po. Lord, yun ang aming dalangin. Pagharihan mo kami ng iyong pagmamahal. At Lord, pag naramdaman namin ang pagmamahal mo lagi sa amin, walang sino man para pigilin kami to seek you. First, like katulad ng Sunday, unahin ka muna namin, Lord, bago ang mga bagay dito sa mundo. And all these things shall be added unto you. Napakasarap, Lord, na inuuna ka namin, mahal ka namin, at kahit kailan, Lord, ang mga anak mong nagmamahal po sa inyo ay hindi nyo po pababayaan. Sa lahat ng aming pangangailangan, ipagkakalob nyo po. Ang pangangailangan ng bawat pamilya namin, Lord, kayo po magpo-provide. You our Jehovah Jireh, our provider. Kaya Lord, salamat po. At dahil Lord, mahal ka namin, mahal ang simbahang ito, nagmamahal sa inyo, Lord, lahat ng pangangailangan ng church na ito, kayang-kaya nyo pong i-provide. Lord, naniniwala ko na hindi mo pagkukulangin. Patuloy mong i-provide ang needs na to ng church po. At alam ko po na patuloy mong, una sa lahat, payayamanin kami ng pagmamahal. Payayamanin kami ng fruit of the Spirit. At Lord, payayamanin kami ng tunay na paglilingkod sa inyo. At lahat, Lord, ng needs namin, material things, financial, Lord, kayo po ang bahala. I-bless niyo po ang gawain ito for your glory. Lord, sa lahat ng mga pangailangan ng church na ito, Lord, yung mga pinagpipray namin na balang araw ay makalitan namin, mga upuan, walang imposible sa iyo, Lord. Yung mga needs namin na kailangang iayos, Lord, walang imposible, Lord. Yung mga dapat mapaganda pa, Lord, papagandahin namin para sa inyo. Yes, Lord. Papagandahin ang lahat, iaayos ang lahat. Hindi dahil out of jealousy or whatever. Lord, aayusin namin para, Lord, mas maganda pa ang pagsamba namin sa inyo. Yes, yes. Mas maganda ang pagpupuri namin sa inyo. Yes, Hindi dahil sa meron kaming kung ano man motibo sa puso't isipan namin. Lord, gusto namin, Lord, na ang gawain ito ay maibukas para sa mga tao. Maramdaman nila ang iyong presensya. Thank you, Jesus. Makapag-concentrate sila, Lord, dahil feel nila ang presence mo every time they come here. Yes, Jesus. Hindi sila madidistract, Lord, kung sa mga pangit na nakikita nila. Kaya Lord, lahat pagkagandahin sa tulong niyo po. Yes. Para talagang sa'yo lang ho nakafocus, Lord. Yes. Kaya maraming salamat po. Kaya mayroon kaming devotion nito, Lord. Sa amin muna magsisimula, Lord. Hindi kami madidistract, Lord, sa paligid namin dahil nakafocus kami sa inyo. Yes. Yung pagmamahal namin ay talagang buong buo sa inyo. Bibigay namin para sa inyo. Magiging generous kami sa pagsaserve sa inyo. Magiging generous kami sa pagsamba sa inyo. Buong lakas namin, buong katawan namin, Lord, ibibigay namin sa inyo dahil karapat dapat yan na ibigay sa iyo, Lord God. Yes, Lord. Kaya maraming salamat po. Kung pagod ng katawan namin sa oras na ito, palakasin niyo po yung pagod, Lord. Pasiglahin niyo po ang katawan nila. Kung Lord, may iniintindi po kami, i-focus namin, ibigay namin yung mga intindihin namin sa inyong mga kamay. Lord, dalangin ko po, unite po kami ngayong umaga. Yes, yes. At salamat po dahil may ganitong devotion at mayroon pong ganito na may time to have a practice. Yes, Dahil gusto namin pagandahin, ayusin, Lord, para lalong maging kalugod-lugod at talagang mabigyan ka namin ng kapurihan, Lord God. Yes, Jesus. Maraming salamat po. At tunay, Lord, na hindi lang po kami sa panlabas talaga ng katuon, kundi kaya napaka-importante itong devotion na ito kasi panloob mo na dapat ayusin namin. Yung aming spiritual na buhay, yung aming relasyon ay lagi pong maayos dapat. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord. Mahal ka namin, Lord. Paramdam mo sa amin ang iyong presensya sa araw na ito, sa umagang ito. Mula sa music ministry hanggang sa message mamaya, pagpapalain niyo po kami. At ngayon po, ipinagpala niyo na kami sa paggamit niyo po sa buhay ni Sister Lulu. Thank you, Lord, for using her life today. Marami pong salamat. Inialin namin sa inyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.